gusto naman nila, doon pala sa privilege speech, meron nang naka-attach na evidence. Paano ba mangyayari yun? Kino-constrain nga nila yung time limit sa pagde-deliver ng privilege speech. Gusto nila 10 minutes lang. Kasama na yung interpellation. Sabi ko, this is impossible. This is very restrictive tong ginagawa nyo. Privilege speech pa lang kulang na nga 10 minuto, isasama nyo pa yung mga gusto mag-interpellate. Sabi ko, ito lang yung tanging kongreso na talagang pag dissenting ang inyong boses, talagang pipigilan ka or puputulin ka na talagang sinisila ang aming karapatan para magsalita. Hindi pa nangyari ito. Para bang ang lumalabas? Wala ba kayong kakayahan para magbigay ng rebuttal sa aming mga sinasabi? Hindi nyo malabanan, hindi nyo ma-counter ang aming sinasabi, kaya gusto nyo na lang putulin ito. Ang dalawang kongresista na kasamahan nyo rin po dyan sa Kamara, matapang po na talagang tumutuligsa, no? Kahit na mga kasamahan ninyo dyan sa Kamara, grabe din, no? Ang kanilang mga pahayag. I'm talking about Congressman Miao Miao Barzaga, Congressman Kiko Barzaga at itong si Congressman Leviste po. Ano po masasabi ninyo? Halimbawa, dito kay Congressman Barzaga na sinasabing posibleng ma-expel nga po dyan sa Kamara at kahapon talagang pinagtulungan din sa pagdebate itong si Congressman Leviste sa kanya rin po mga pahayag kong. Kaya nga, kahapon nandun din ako. Ako sana isa rin sa mga mag-interpellate kay Kong Leviste. Pero ewan ko, ngayon lang ako nakakita na apat ba yung tumayo doon para ika nga parang lumalabas na pinagtulungan si Kong Libiste. Nandun tumayo si D.S. Garin, si D.S. Suarez, si Chairman Terry Ridon, at sa bandang dulo andun si Kong Adjong. Ngayon lang ako nakita na halos lahat ng rostrum may napuno dahil sa isang privilege speech. At ang nakapagtaka doon, ngayon lang ako nakakita ng isang privilege speech na pinabubura. May nag-motion, ito nga si Chairman Terry Ridon, pinabubura niya yung entire speech ni Kong Libiste. Sabi ko, ngayon lang ako nakakita ng ganyan sa kasaysayan ng sa tagal ko sa Kongreso. At saka buti naman na winidraw niya yung motion niya na yon at pina-amend naman ni DS Garin. Sabi niya, hindi na namin i-withdraw, kaya lang papa-amend namin. Motion to strike out the statements of Kong Libiste that has no attached evidence. Sabi ko, saan ka nakakita ng privilege speech na nalalakipan mo na kagad ng attached evidence? Kung meron man na ebidensya, kung maghahanap ka ng ebidensya, dapat yan sa committee na. When the privilege speech is referred to the appropriate committee and if it merits an investigation, dun ang presentasyon ng ebidensya. Hindi dito sa privilege speech. Kaya medyo nakakatawa ang nangyari kahapon. Lahat ng panggigipit, ginawa nila laban kay Kong Libiste. Opo, which is, yan po yung nakita natin noon. Hindi ho ba, yung every time may magsasalita po Kong na isang kongresista, lalo na laban po sa mga Duterte, kaagad-agad, kinabukasan o ilang araw ay magkakaroon ng investigasyon. Pero iba dito sa kaso ni Congressman Leviste. At may panawagan nga siya dahil nga iba-iba na yung mga sinasabi para magkalinawan na ay magkaroon ng investigasyon. Payag ho ba yung mga kongresista doon sa kanyang hamon dyan sa Kamara? Sabi nga ni Madjo Sandro Marcos kagabi, kung kailangan mo mag-privilege speech ulit, hindi kita pipigilan, sabi niya. Sana magtotoo sila sa kanilang mga pahayag. At kung talagang seryoso sila, gawin nilang full-blown inquiry ito para maliwanagan. Gusto naman nila, doon pala sa privilege speech, meron nang naka-attach na evidence. Paano ba mangyayari yun? Kino-constrain nga nila yung time limit
sa pagde-deliver ng privilege speech. Gusto nila 10 minutes lang. Kasama na interpellation. Sabi ko, this is impossible. This is very restrictive tong ginagawa nyo. Privilege speech pa lang kulang na 10 minuto, isasama nyo pa yung mga gusto mag-interpellate. Sabi ko, ito lang yung tanging kongreso na talagang pag dissenting ang inyong boses, talagang pipigilan ka or puputulin ka. Dati, ako naging chief of staff ako dyan, Edmar, for a number of congresses. Talagang yung minority, they are given the full latitude to speak. Minsan kahit inaabot ng 2 oras, magsasalita sila. Unlimited ang kanilang oportunidad para magsalita. Pero ngayon, bakit ganito? Parang wala nang karapatan magsalita ang mga miyembro ng minorya. No, talagang sinisila ang aming karapatan para magsalita. Hindi pa nangyari ito. Para bang ang lumalabas? Wala ba kayong kakayahan para magbigay ng rebuttal sa aming mga sinasabi? Hindi nyo malabanan, hindi nyo ma-counter ang aming sinasabi, kaya gusto nyo na lang putulin ito. Yun po ang lumalabas Parang hindi nila kayang sagutin ang aming mga sinasabi, kaya mas ninanais na lang nila na putulin o pigilan ang aming pagsasalita. Pero kung interesado ho ba yung karamihan po o yung mga nagsasalita po dyan na doon sa pagkakaroon ng investigasyon laban nga dito sa Executive Secretary pa at isang kasamahan pa ninyong kongresista dyan? Kung talagang seryoso sila, Edmar, kailangan itayo kagad nila yung investigasyon na to. Yung nga lang yung nga lang Committee on Infra dalawa lang na hearing, bigla na nilang pinutol. Kasi natapos lang sila kay Diskaya, yun lang. Hindi na nila pinagpatuloy dahil meron na daw ICI. Pwede namang tumakbo ang investigasyon ng House. Pwede tumakbo ang investigasyon ng Senado in parallel to the ICI investigation. Ba't di nila ginawa yun? So kung talagang seryoso sila dyan sa mga pahayag ni Congressman Libiste, kailangan ito magsagawa na agad ng investigasyon at malaman kung sino talaga yung nagsasabi ng kasinungalingan sa katotohanan. Lalabas lahat dyan sa investigasyon. Kaya lang, baka pagtulungan na naman nila si Kong Libiste sa komite. Opo. Dito tayo sa isa pa, yung dalawa pang kasamahan po ninyo dyan sa Kamara. Kasi nabanggit po ng Ombudsman itong si Congressman o dating Speaker Martin Romualdez at si Zaldico bilang mastermind umano sa flood control anomaly. Gaano ho ba kabigat na implikasyon po nito dyan po sa Kamara, lalo na po sa mga kongresista? Sa akin, isang malaking development ito na supposedly coming from an ally sa mismong ombudsman nangyari na sinasabi niya na ang talagang masterminds ng flood control scam na ito ay ang dating speaker at si dating appropriations chair Saldico. Hindi ko alam kung mabubulabog ba ang House leadership dito. Kasi meron pa namang linkages more or less yung existing leadership. Diyan pa rin si Majority Leader Sandro Marcos na pamangkin ng dating speaker. Hindi ko alam kung paano nila tatanggapin ito, pero sana ay maging bukas palad sila kung ano man ang investigasyon na isusulong dito. At sana maging makatotohanan ang sinabi ni Senator at Blue Ribbon Chair Ping Lacson na ituloy ang investigasyon ng Blue Ribbon patungkol dito para matuntunan natin ang totoong mga masterminds dito sa flood control scam na ito. Opo. Si dating Speaker Martin Romualdez ho ba, kung nakikita, present ba dyan sa Kamara? Nakikita ho ba ninyo siya? Hindi madalas.
Hindi madalas. Nakita ko siya last February. Last February. Pero itong mga nakaraang linggo, hindi ko siya nakikita. Opo. Pero nananatiling malakas pa rin ho ba yung kanyang partido dyan? Hindi ko rin masabi, Edmar, kasi nagkakaroon na nga ng lipatan sa mga ibang partido eh. Opo. Ang alam ko, ang lakas nabawasan na rin, naglipatan sa ibang mga partido. Humina na. It seems na it has shrunk in numbers kasi dati they were the predominant party Opo. alongside the Partido Federal, pero parang they are dwindling in numbers. Opo. Huli na lang. Yun ang narinig ko. Opo. Kong, huli na lang. Yung issue ng palit liderato, hindi naman po yun totoo. Ano ba, gaano ba yan ka totoo yung ganung mga balita? There were talks about it na naririnig ko. Kaya lang, tingnan mo ito, Edmar, no? Halimbawa, sabi nila, by Monday, the leadership, sabi nila, might secure more than 106 votes, sabi nila. At ang naririnig ko lang, ito ay naririnig ko lang naman pag ako'y nasa lounge lang, pag ako'y nakikipag-usap sa mga kapwa-kongresista, they might achieve more than 106, sabi nila. Baka daw mga 120 pa sabi nila. Pero kung tutusin mo, itong 120, out of 317 total House members, this number constitute a less than the half of the total House members. Kahit makuha nila to, paano yung remaining na hindi boboto? Itong remaining na hindi boboto could pose a challenge to the House leadership. Hindi ba? Opo. Pwedeng maging threat to sa kasulukuyang liderato. Paano pag sinabi, itong mga hindi boboto, puputulin ng ang mga pondo, mga proyekto, hindi i-release. Ano na lang ang mangyayari? Diba? Lalong-lalo na, itong hindi boboto ay this constitutes the majority of House members versus the 120 or so na boboto daw ng yes. So, makikita mo dyan yung dynamics later on kung ano ang mangyayari. Wala akong sinasabing magkakaroon ng pagpapalit, no? Pero medyo magkakaroon ng imbalance, kumbaga, after the voting. Opo, opo. Siguro kung yung mensahe sa ating mga kababayan nanonood, nakikinig ngayon, alam naman natin, nasa gitna po tayo ng krisis at natutugunan pa ba yung mga pangangailangan, yung mga pangunahing issue bukod dito sa impeachment dyan sa Kamara? Sa akin naman, Edmar, meron ding mga hearings na isinasagawa sila, halimbawa yung lead committee na sinasabi para tugunan daw yung existing crisis. Pero nananatiling puro lang pagdidinig. I want concrete and actions, tangible actions na dapat nararamdaman ng mamamayan. Clear, decisive actions on the part of the executive, specifically the president. Dapat makita sa kanya yung palasakit sa kanyang mga kababayan. Doon pa lang sa kanilang mga cabinet secretaries parang hindi mo makita yung yung awa sa mga tao sa paghihirap na kanilang dinadanas. Tulad ng napapanood ko yung pahayag ni DOE Secretary Garin na volatile daw ang nangyayari sa Middle East, ganyan. So parang wala siyang pakialam. Lumalabas na wala siyang pakialam na everything here is beyond our control, sabi niya. Lalong-lalo na with the oil deregulation law, sabi niya. Parang hindi mo nakikita yung palasakit, yung
ikaw ang tinaguriang DOE secretary, dapat you impose. No? Gumawa ka ng paraan para yung paghihirap ng mga mamamayan maibsan. Hindi yung parang lumalabas, depende yan sa market dictates Depende rin yan sa tweet ni Donald Trump. Pag sinabi niya nga atake siya, ayun na naman, gagalaw na naman ng ano eh. Ano ba yan? Parang wala tayong makita man lang na tayo ay nalulungkot. No? Kita natin na tayo may pakialam sa pakiramdam ng mga mamamayan dahil hirap na sila. Dito pa lang sa mga kabinete, makikita mo, meron ba silang pagmamahal sa mamamayan?